Pagkatapos banataan ng banataan ni Senator Marcoleta si Senator Ping Lacson, ayun na, napuno na ang salub. Senator Lacson, sinunog si Senator Marcoleta at hirap niyang depensahan at hindi kinaya si Senator Lacson. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Obviously, napagbigyan, care of na eh. Hindi na rin po bago sa akin itong ganitong pailalim na pag-atake. Ang pagpupuno sa salub, Lacson versus Marcoleta. Akala ni Senador Rodante Marcoleta ay siya na ang hari ng banatan at investigasyon. Ilang linggo niyang pinuputakti si Senator Ping Lacson tungkol sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Pero paano kung ang isang mouthpiece ay makatapat ng isang expert investigator? Sa gitna ng plenaryo na puno ang salub, sinulog ni Lacson si Marcoleta gamit ang sarili nitong mga salita. Ito ang tanong, kaya mo bang depensahan ang bayan kung ang sarili mong dila ay tila kampi sa dayuhan? Meron pa nga doon na dulat kamay ni dating o delayed Jose Cabral na nag-allocate talaga siya based sa request ng allocables. Nakapag-allocate siya ng 500 million pesos na mga projects kay Senator Marcoleta. Mismo kay Senator Marcoleta. Hindi kasama yon sa hawak ng ombudsman. So ipapadala namin yun. Kasi galing mismo yon kampo o sa abogado ni dating Jose Cabral. Nagsimula ang lahat sa walang tigil na potshots o patutsada ni Marcoleta laban kay Lacson. Therefore, nagpasya ang Senate President Pro Tempore na tapusin na ang political circus. Sa kanyang privilege speech, hindi lang salita ang bitbit ni Lacson, may kasama itong video compilation. Ipinakita niya kung paano tila naging abogado si Marcoleta ng mga kontrobersyal na contractors at kung paano nito minungkahi na isuko na lang ang Kalayaan Island Group sa China. Para kay Lacson, hindi ito gawa ng isang makabayang mamabatas, pero ayon kay Marcoleta, ito ay ad hominem o personal na atake lamang. Dito na lumiyap ang diskusyon, pinaalalahanan ni Lacson ang publiko tungkol sa pending case ni Marcoleta sa COMELEC dahil sa hindi pag-disclose ng campaign contributors. Pero ang pinakamatindi ay nang ungkatin ni Lacson ang televised remarks ni Marcoleta kung saan inamin nitong tumanggap siya ng pera bilang debt of gratitude. Tingnan pa natin ito. 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Merong 110. Obviously, napagbigyan, care of na eh. Ngayon, yung projects na yon may listahan. Gusto naming malaman, baka merong ghost doon. Yun ang mali. Ako rin nang hingi ng halagang 1.5 billion na mga proyekto kapalit ng pag-confirm sa appointment ni Secretary Bonoan. Ngunit 500 million lamang daw umano ang naibigay. Paraan lamang niya ito upang maipilit ang kanyang naratibo laban sa akin, Ginoong Pangulo. Hindi na po ito paghahanap ng katotohanan. Hindi na rin po bago sa akin itong ganitong pailalim na pag-atake. Sabi ni Lacson, sa ilalim ng revised penal code, indirect bribery ang tawag doon. Therefore, imbes na si Lacson ang madungisan, si Senator Marcoleta ang nabaon sa sarili niyang mga kontradiksyon. Sa sobrang init ng tapatan, ay talaga namang mahirap magtimpi. Sa report, kasama ang pangalan ng mga senador na sina Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na inirekomendang imbestigahan ng Office of the Ombudsman. Hinikayat ni Lacson ang tatlo na pumirma sa partial committee report para matalakay na ito sa plenaryo at magkaroon sila ng pagkakataong magpaliwanag. Sa ngayon hindi, kasi pero kung yun nga, merong ghost tapos ma-attribute sa kanila, kung magkakaroon ng ghost or substandard, he should be treated in the same manner na natrato ibang senador. Wala nang special dito. Kung umabot kami sa interpellation, sa amendment, at makatwiran yung kanilang amendment, natanggalin mo yung pangalan ko dyan, dahil hindi totoo yan, ito yung aking depensa, at nanalo sa botohan, halimbawa, or nakonvince ako as chairman, sponsor, sabi ko, accepted. O di tanggal yung pangalan na sa final, yung sa adopted committee report. Kaya naman, hinampas ni Senate President Tito Soto ang gavel para sa isang break. Sinubukan pang isingit ni Marcoleta ang tungkol sa 18 ex-Marines na nag-akusa ng kickback laban sa Pangulo. Gusto niyang pilitin si Lacson na magpatawag ng inquiry, pero heto ang plot twist. Ayon sa NBA Director Melvin Matibag, ang joint affidavit ng 18 na lalaking ito ay punong-puno ng inconsistencies. Magkakaiba ang sinasabi nila sa interview kumpara sa nakasulat sa papel. Therefore, ang pinapatampok na ebidensya ni Marcoleta ay tila gawa sa marupok na materyales. Mahirap magtayo ng kaso kung ang pundasyon mo ay nagsisinungaling. Sa gitna ng banggaan ng dalawang mambabatas, muli tayong pinapaalalahanan na ang katotohanan ay hindi nagpapago ng lakas ng boses o haba ng talumpati. Ang integridad ay ang pagpili sa tama kahit walang nakatingin at lalo na kung may nakatingin.
Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Proverbs 10 verse 9, ang lumalakad sa katapatan ay lumalakad ng tiwasay, ngunit ang nagpapasama ng kanyang mga lakad ay malalaman. Ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus ay puno ng awa. Hinding-hindi niya ikukompromiso ang katarungan. Ang katarungan ay nangangailangan ng tapat na saksi. Kung ang layunin mo ay gamitin ang iyong posisyon para sa sariling interes o para sa dayuhan, hindi ka naglilingkod sa Diyos o sa bayan. Therefore, kaibigan, manindigan tayo sa katotohanan ng walang halong pambabaluktot at lumapit tayo sa ating Panginoon Hesus na siyang nakakaalam ng buong katotohanan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, Ikaw ang hari ng katotohanan. Gabayin niyo po ang aming mga senador na naway manaig ang interes ng Pilipino kaysa sa pansariling agenda. Bigyan niyo po si Senator Lacson, si Senator Marcoleta, at iba pang mababatas ng talas ng isip at tapang ng loob na ilantad ang anumang katiwalian. Hinihiling din namin ang iyong gabay para sa aming bansa, lalo na sa usapin ng aming mga teritoryo. Pero higit sa lahat, linisin niyo po ang puso ng bawat isa sa anumang pagkukunwari. Kaya naman o aming Panginoon Diyos, sa iyo namin ipinapaubaya ang aming bayan mula ngayon at magpakailanman, at naniniwalang sa huli ang katotohanan ang laging magtatagumpay. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.